You're very authentic when it comes to your travel stories, even when you're just there. And alam naman natin na merong sariling flavor talaga ang Filipino humor, especially when you're outside the country. I know when we do content, sometimes, even me when I was in Vietnam, sasabihin ko out loud, I have my camera, napakainit dito, ano ba naman to? Medyo may daga sa gilid, ano ba naman yan? But did you feel any difference whenever you would try to, to just be yourself and malabas natin yung Filipino humor natin abroad? Was there any experience na parang, natingnan ka ba? Na-weirdan ba sila sa'yo? Oo, marami experience kasi kahit naman di ako nagsasalita, nag-stand out ako sa crowd kasi malaki nga ako. So kita niyo ako lahat. Ano pa yung may hawak akong phone nakataas, diba? So ang pinaka parang masasabi ko talaga na language barrier and, nag-stand out na kwento sa akin is yung Vietnam trip ko nga talaga. So that coffee started everything. That's the reason why I'm seated here, CK. Actually, kasi yung experience ko doon, sabi ko din talaga ako mag-vlog. Sabi ko, parang gusto ko ma-enjoy yung Vietnam kasi nga, alam mo na, travel lang. So umorder ako ng coffee. So day 1 ko yun, mami. Sabi ko, okay, order ako ng coffee. Tapos tinanong niya ako, akala niya siguro Vietnamese ako. So nag-Vietnamese siya. Yung pala ang tanong niya is lalagyan daw ba ng sugar tsaka ng milk. So sa isip-isip ko, sabi ko gusto ko kailangan authentic, gusto ko matry para legit, di ba? So sabi ko huwag na wag lagyan. Diyos ka mami, isang basong may tubig, tapos may yelo, tapos nung sumasalok na siya kasi syrup pala yung coffee nila doon, nung sumasalok na siya, mami parang cough syrup, yung parang arnibal ng taho, napakatapang yung parang tipong pati guardian angel mo magdadasal para sa'yo, yung tipong isang lagok, 3 kabog. Hindi ko na kaya to. Yung parang makikita mo sa San Pedro, makaapat na lagok ka pa. Ganon yung level. Seryoso ba tayo? Parang 324 shots to yung ganon. Tapos, siguro natatawa siya sa akin kasi hindi ko iniinom. Nilapitan niya ako. Tapos nag-try siya. Sabi niya, sugar. Sabi ko, yes please. Tapos nung naglagay siya ng sugar, hindi pa rin talaga kaya. So ang ending, bumili ako sa convenience store ng milk. Talagang hindi ko siya naubos. Kasi nga sobrang pait niya talaga. Yung pala, kailangan talaga, ituturo mo na kapeswada. Yung ganun pa. Which is yung lighter version. Yung mga ganun pala kasi sila. So I've learned my lessons. Tapos sa Vietnam din kasi may mga, hindi naman to PC, pero medyo hindi sila nakakaintindi ng English. Not everyone. Siguro yung mga Gen Zs and all. Pero, you would expect na kasi the barista ka, you would know what an ice is. Pag sinabing ice, diba? Pero hindi rin nila kasi alam. Meron akong moment doon, CK, sabi ko, water, ice, water. Sabi niya, ha? Ako sabi ko, ice. Oh, okay. Parang, okay, sige, go. Tapos, speaking of language barrier, sobrang daldal ko niya. Nag-Thailand ako noon, natatawa ako. Kasi pag nag-travel ako, I tried to, learn some of the few phrases man lang ba. Alam mo yun, di ba? Samasan, di ba? Irashayamasan. So, inaaral ko yung Thailand ako, 2 lang inaaral ko yung Saudi ka, tsaka yung kapan ka, gano'n lang. Ngayon, umorder ako ng Thai milk tea sa Icon Siam to, yung sa river nila. So, ganap na ganap ako, mami. Parang local tayo today. Sorry ka. 1 coffee. And ka pa. So, umorder ako ng one Thai coffee nila. Tapos, ako naman, inabot na yung milk tea. So, sabi ko, kapan ka? Tapos, alam mo, sabi niya sa akin, CK, no worries. You're welcome. Ito naman, nagpe-pretend lang ako. Di pa bigay sa akin. Alam namin, foreign ka, huwag ka na magpanggap. Okay lang yun. Give mo na sa akin to, yung fantasy ko. Pero alam mo yun, that's actually what fun. Kasi ako, I'm a college instructor by profession talaga. So, in the end, gusto ko tama yung grammar ko. Syempre for my students and all. Pero pag nasa ibang bansa ka, word per word talaga. Sugar here, 1, please. Okay. Parang ganun lang. Kasi I remember, actually, isa lang din yun sa mga challenges when you're in Vietnam. Kasi talagang some other people, they really don't know what English words are. Like, yung iba doon. So, I went to Ban Mi Yun Wa? Like the Ban Mi place. Yeah. Ang banh mi, apparently, I was researching, meron siyang mayonnaise. Hindi ko talaga kaya. Even makita ko lang bote ng mayonnaise, nasusuka talaga ako, hindi ko kaya. So, nung nandun ako, mag-order ako, sabi ko, no mayo. Sabi niya,
No mayo. No. Tapos hinahanap ko yung mayo doon. Sa turo mo lang Oo. kasi. No mayo. Hindi ko siya mahanap. Sabi ko, wait. So, ang ginawa ko, nag-translate pa ako. And then I always use my Google Translate. Tapos pinakita kong ganun. Na parang no mayo. Ganun na siya. Tsaka lang nilagay. Okay. Totoo, diba? But yeah, sobrang, I know, I've watched the coffee video because, I remember I vlogged about my Vietnam travel also, my Vietnam trip. And then the first thing I did, I arrived there mga 10 a.m. Ganyan, syempre. So sabi ko, okay, baba ng bag, coffee. Correct. Coffee, Araw-araw breakfast. muna. Tapos pumunta ako dun sa sikat na egg coffee place. So sabi ko, ano ba to, egg coffee? Like baka malansa, ganyan. So haluhan. Yun yung ba yung meron sa labas? Yun ba yun? Yes, parang si Hanoi Egg. I forgot the name. But it's a restaurant with really great sandwiches and also yung egg coffee na sikat. Sabi ko, okay, kahit na matcha girly ako, I'm gonna do egg coffee. I'm gonna try. So, halo-halo ko siya, ganyan. Apparently, parang sobrang hirap pala bago bumaba nung parang mismo egg. So, ganun ko. Tapos, tinikman ko. As in, unang sip ko palang gumano na kagad yung mata. Sabi ko, grabe pala talaga dito yung kape. Diba? Like, hindi ko alam paano. Sabi ko, that was one of the countries na usually I can do matcha and coffee or I would do twice coffee. Pero doon talaga Hindi parang talaga. hindi eh. Hindi talaga. Hindi ko na inom yung kape ko doon. Yung tipong mapapasulat ka na last will and testament kapag umorder ka ng isang coffee talaga nila. That's why I learned my lesson. So, in-upload ko yun. Kasi ako, the way I do my content is, pag na-film ko siya, I don't edit it. I usually post it na. And then people will comment. Sabi nila, Mami Clev, try mo na lang sa mga mall. Parang ganyan. Kasi yun, medyo gentrified na yung flavor. You know, they're catering for foreigners na talaga. So parang doon ko lang siya ganun appreciate ng konti. And sorry if hindi ko na-appreciate yung talagang legit na coffee nila. Pero hindi ko kasi talaga kaya. Grabe kasi talaga siya. And to think that before that, I did my research also before going to Vietnam. And people would do cafe hopping. Like literally after Like as in cafe I hopping. can't. So sabi ko parang I would watch, syempre when we do our research, we do TikTok. Right? Correct. So doon makita mo talaga, nag-cafe hopping kasi isa yung damit Totoo. Sunod-sunod. But when I got there, sabi ko talaga, paano? Like, paano gaganon na yung mata ko? Kada sip ng coffee, grabe talaga siya. Pero don't get me wrong, masarap siya, right? Masarap talaga siya. Matapang lang talaga. Yes, as in, it was a different kind of coffee. Kahit yung parang lasa mismo nung coffee nila, hanapin mo siya here. Exactly. I don't know why ikaw pala nakaget sa akin yan kasi lagi ko sinasabi yun, there's a different kick ng coffee nila. I'm not sure if it is a coconut coffee or basta hindi siya same coffee bean. Iba. There's something wrong with that coffee. Parang yes. ganun. Sabi nila, hindi naman parang same lang. Hindi nyo ka nagigets. Sabi ko, hindi nyo ka nagigets. Oo, iba talaga siya. Even regardless of the egg na topping, ano the yung flavor coconut, niyan. it was really their coffee. Correct. It's really different. And at some point, when you get home from Vietnam, you would really look for it. Correct. Talaga. Loving the episode of Wired to Wander? For more stories abroad, travel hacks, and spot recos, don't forget to stay connected to our socials. Catch the full-length episode and discover how to make every trip smoother. Only on Wired to Wander, powered by Smart Tra V.